Sa magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa lugar na kung saan interviewin po natin ang bago nating magiging senador na walang iba kundi si Cesar Marlon Montano. Ating punto ngayon. Yes sir, excuse me po. Hello. Ako po yung si Chadi ng Channel 7. Nais ko lang po sanang malaman kung ano po ang inyong naging reaction nung kayo po ay humabol ng senador. Alam mo, no? Unang-una, siyempre, nalungkot ako dahil hindi nga tayo pinalad bilang maging isang senador ng ating bansa. Pero, ang pagkatalo ko naman ay inisip ko na talagang hindi panahon para sa akin. Siguro, mas bigyan ko pa ng tuon ng aking pagiging artista, pagiging isang director. Sa pamamagitan ng pagiging isang director, nakakatulong ako sa mga ibang artista at naipapakita ko rin kung gaano ako kagaling mag-direct ng isang pelikula. Ngayon, medyo hindi ko na masyadong nararamdaman yung nangyayari sa akin, yung paghabol ko, kahit na alam kong medyo nahirapan ako, alam kong maraming nagsakripisyo, ang mga commitments ko na dati kong ginagawa, ngayon, yun, back to zero ulit ako. Pero, ang paghabol naman sa politika ay panapanahin lang. Siguro yung nangyari nung nakaraang eleksyon, hindi tayo pinalad na manalo. So, siguro may mga pilang pagkakataon pa para mapagtuunan ko pa yun. So, ito rin siguro yung pagkakataon para magpasalamat ako sa mga tao na bumuto sa akin ng nakaraang eleksyon. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Sana ganun pa rin ho kayo. Kung hindi man ho ako nanalo sa pagiging senador, ay tangkilikin niyo po yung mga pelikulang ginagawa ko sa pinagbibidahan ko. Naniniwala po ba kayo na sa Mindanao po bagamat naging Muslim na rin po kayo ngayon, naniniwala po ba kayo na kayo po ay nahulog doon sa lugar na kung saan kayo po ay nagtagal? Alam mo, no, hindi ako naniniwala na nahulog ako sa Mindanao dahil naniniwala ako sa mga kapatid natin Muslim na ang mga kapatid kong yan naniniwala talaga ako na sila ay patas, wala silang sinikilingan. Naniniwala din ako na hindi sila nasusukulan. May mga sarili silang mga pag-iisip na kung saan alam naman nila kung ano yung tama, alam nila kung ano yung mali. Bilang isang kapatid na Muslim din, ginagalang ko ang kanilang mga desisyon. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung kamusta naman ang mga kaibigan ko, mga kapatid ko, naniniwala ako na darating ang panahon na ang Mindanao ay isa sa mga magiging progreso na dito at regional sa ating bansa. Huling salitaan niyo na lang po para sa ating mga kababayan. Unang-una, nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon tinatangkilik niyo pa rin po ang inyong lingkod na si Cesar Montano. Kahit na alam ko na medyo may unos na dumating sa buhay ko, karoon akong problema sa aking pamilya, naapektuhan ng aking career, naapektuhan ng aking anak. Naniniwala ako na nandiyan pa rin kayo para sa suporta sa akin. Ngayon, kung may mga darating pang mga unos sa buhay ko, alam ko na hindi naman ako pababayaan ng Panginoon. Ngayon po nagkaroon man ako ng problema sa aking asawa, nangihingi ako ng kapatawaran at sa akin na mahal na mahal ko kayo dalawa ng mama mo. At sana darating ang panahon na buupan ng pamilya natin. Sa mga fans ko naman, maraming salamat po sa suportang itinutulong ninyo sa akin at pinangangako ko po na ako po ay gagawa pa po ng mga pelikula na kung saan aking pong ipagmamalaki ang Pilipinas. Kung alam niyo po ay tayo ay lumalabas na sa ibang bansa at malaking tulong po yung pagganap ko bilang maserita sa pelikula. So, nais ko ipamalita at ipamahagi sa buong bansa na bilang isang artista at bilang isang Pilipino, kaya-kaya mo natin tapatan ng mga artista sa ibang bansa. Yun po, ako po si Buboy. So, maraming salamat po at sana magkita-kita po tayo. Kaya natunghayan niyo po ang sindikapon ng walang ibang si Cesar Montano. Ngayon po, back to studio. Seryoso. 4 minutes